Buhay oh. Buhay gwardya. Pag mahigpit ka, complain. Pag maluwag ka, tanggal. Ano ba yan? Anong klase yan? Nanawagan po ako sa Senado na sana man lang gumawa naman kayo ng batas tungkol sa security guard. Na kahit private security guard kami na under ng mga agency ay may karapatan pa rin kaming lumalaban sa mga kliyenteng abusado o nagtatanggal sa trabaho na walang due process. Dapat ganun, dapat may ganung sistema. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay? Pag-usapan natin yung guys ng mga hinanakit natin bilang security guard, no? Hindi natin alam sa trabaho natin kung saan tayo lalagay. Anyway, bago ang lahat guys, baka magulat kayo, may nagsasalita sa harapan ng camera na medyo nagkiklaim ng officer o security guard pero mukha namang hindi, wala sa pormahan. Kasi guys, ako po ay isa ng retired, no? Yung mga bago dyan na hindi pa kilala yung ating channel. Retired na po ako sa pag-duty at nagbabahagi tayo ng mga kaalaman natin na ating na-acquire mula nung nag-duty tayo bilang security officer, security guard. So akong gumagawa ko guys ng mga topic regarding security guard guys para natin mabigyan ng guidance, konti guidance tsaka wisdom na rin, mga kaalaman para masalamin na ng ating mga kasamang security guard. Kaya guys, dumalo kayo sa channel ko, ayan. Puntahan nyo yung playlist dyan ngayon, no? Pag napindot nyo yung playlist guys, yan yung lalabas. At nandyan yung Security Guard Matters. Marami tayong mga topic dyan na hindi napapanood ng tao. Hindi napapanood ng tao pero hindi nila alam na nandyan yung mga gintong kaalaman, no? Na para alam mo na, tatagal tayo sa trabaho natin bilang security guard. Kasi nga, nakita nyo yung litanya ng isang gwardya. Pag mahigpit ka, complain. Pag maluwag ka, tanggal. Ang tawag dyan, sala sa init, sala sa lamig. So, nakita nyo yung isang litanyang ng video na nagsasabi, sana magkaroon ng batas para sa security guard na ganun-ganon, protection, para sa yung tinatawag na, mayroon tayong tinatawag na maasahan man lang. Kasi ganito kasi yan guys, no? Sa trabaho ng security guard guys, 1,000 kabutihan o 1,000 halos binigay mo na ang sarili mo sa trabaho mo. Magkamali ka lang ng konti o kahit mag-initan ka lang, pwede ka na matanggal. Bakit nangyayari yung mga ganong bagay? Bakit ganon na lang tanggalin ka? Pag initan ka lang na ng officer mo, ng commander mo, hahanap na ng butas yan, tanggal ka na agad. Wala kang tinatawag na, kaya nga sinasabi ko yan sa mga video ko, floating in the air. Ako nung nag-duty ako guys, parang ang mindset ko sa sarili ko, everyday, floating in the air yan. Kasi bakit? Hindi mo alam na pagkatapos ng duty mo, tanggal ka na pala. May mga bulilyaso sa gwardiya na nangyari ng 1 linggo. Tuloy-tuloy yung duty mo, nangyari ng 1 linggo. Alam, lumagpas na. Yung pala, tsaka pa sumabog after 2 weeks, 3 weeks, sumabog yung bulilyaso mo. So pagkasabog, tsaka nga ngayon isipang tanggalin, RTO. Ang tawag kasi dyan sa trabaho ng gwardiya ay RTO. So bakit nga ba nangyayari yan na natatanggal na basta-basta na lang yung gwardiya, para nagpapalit na ng damit? Kasi una-una, tayo ay contractual nga lang sa kumpanya. Bisita lang tayo dun sa kumpanya. Wala tayong batas na magsasaklaw sa atin na magpoproteksyon sa atin sa employment natin. Kaya ang mga gwardiya, pag tumatanda na, kasi ang issue talaga rito sa Pilipinas,
pagdating sa tinatawag na pag-edad mo eh. Kaya nga ako, kayong mga security guard ngayon, palagi kong tinuturo sa mga video ko, sa mga topic ko na pagtungtong mo ng 40 up, medyo pahirapan na ang postingan dyan. Kasi napakaarte ng ibang kumpanya. 25, 24 hanggang 35 lang, ganon. Kasi una-una, ang mga kumpanya, ang dami nilang choices. Ang dami kasi aplikante ng gwardiya eh. Ang daming nag-gwardiya na aplikante. Mga bata, o sige, ikaw kumpanya dyan. Kumbaga walang saklaw na batas na para sa gwardiya mo na o hindi ka basta-basta magpalit ng gwardiya kung wala kang ganito ganon na wala bang guidelines na pagpalit ng gwardiya. Sinong kukunin mo kung ikaw ang kumpanya? Ang dami dyan ng mga bata. Kung ako bata ang kukunin ko. Kasi bakit? Mga maliliksi pa yan eh. Pag may edad ka na, di ba? Marami nang kuhan. So, yun ang kawawa pag tayo ay isang security guard na yun ang katotohanan ng pag-security guard, guys. Tulad yan, sa duty natin, hinahamak tayo. Palaging panakot, i-complain. Ngayon, ikaw naman, ikaw gwardiya, takot ka ma-complain. Natakot ka madimanda. Wala kang maasahang proteksyon na batas para sa atin. Kagagawa ko lang ng video, guys, ayan, no? Isang gwardiya na harang lang niya yung abogado, yung abogado nasa government naka-duty. Agad-agad dinampot ng pulis na hindi man lang inimbestigahan kung anong punot dulo. Basta na lang dinampot kasi abogado yun, no? Si madaling mag-file sa kanya ng case ng kaso. Tayo mga gwardiya, anong laban natin sa kaso? Wala tayong laban sa kaso dahil una-una kaya nga gwardiya tayo dahil kapos tayo sa pagdating sa kapirahan. Okay? So, yun ang hinahangad natin na may batas sana para sa atin. Nung kami nag-duty, guys, may isang representative ng security guard. Party list yun. Nanalo siya. At makapangyarihan siya nung panahon na yon kasi ang kanyang nanay ay nakaupo. Hindi ko sasabihin kung anong inupuan. Basta nakaupo. So, ang laki ng tiwala namin nung panahon na yon ng mga security guard na magbibigay siya ng proteksyon para sa mga security guard. Maggagawa siya ng batas para sa aming mga security guard dati. Ang laki naman ng kuwan. Ang laki namin ng tinatawag na expectation na kuwan. Kasi nakaupo yung nanay niya eh. Maayos yung kanyang kuwan eh. So matotal, guys, wala, nagamit lang yung security guard na tinatawag na nagamit lang security guard na para lang makuha niya ang kanyang gusto na bilang party list representative. Okay? So, walang nagawang batas na para sa mga gwardiya. Wala. May nakuhaan, pero kung titingnan nyo, himay-himay nyo, ang batas talagang ginagawa ay palagi nilang pinangalagaan ang tinatawag na kapakanan ng mga kumpanya, ng mga agency. Kasi sabi nila, ang agency ay nagbibigay ng patrabaho para sa mga karamihan sa atin. Okay? So, kung hindi nila bubuhayin ng agency, maaring ika nga, di ba, lalong wawalan daw ng trabaho ang mga pangkaraniwang mga gwardiya na tulad natin. So, sa ano bang dapat na batas nga ang kuwan nga, yung tinatawag na para sa atin na para naman hindi tayo agrebyado palagi, no? Tulad nga niyan, sana may batas na mayroon ding tinatawag na pag hindi basta-basta, yung bang batas na proteksyon sa mga gwardiya na yung konting complaint lang ay pwede nang itanggalin. Tulad nga nung nangyari sa babaeng kuwan, di ba, yung matigas ang ulo dun sa mall, di ba, yung may nagtatanggap na bata, matanda na pala siya, nag-uniforme siya ng kuwan,
Diba, na-issue yun. Yung gwardiya dun is 20 years, 15 years na yata ang gwardiya dun sa mall. Dahil na-issue, nagkaroon ng viral na ganon, yung gwardiya agad-agad ay inalis, tapos ban pa sa lahat ng mall. Diba? So, hindi naman karumaldumal yung ginawa ng gwardiya, nakulitan lang. Sana may due process at yun na nga, may batas na magsasaklaw na ang security guard ay sana hindi basta mahusgahan lang at mabigyan ng patawag na matanggal. Kumbaga mayroon tayong batas na kung nasa tinatawag line of duty ka at okay naman yung, kumbaga may due process tayong matatanggap. Hindi yung agad-agad tayong tatanggalin. Ang pinaka-kwan lang sa ating kasi mga security guard, pag natanggal tayo, tanggal tayo, balik tayo sa agency. Ang agency ay magbibigay sa iyo ng panibagong duty mo. Pero hindi mo alam, yung bagong duty na pupuntahan mo ay mag-a-apply ka pa rin doon sa kumpanyang pupuntahan mo. So panibagong requirements, panibagong tinatawag na proseso ng pag-a-apply. Although sabi nga nila, may agency ka naman eh. Sabi, pag tinanggal ka, kukuha ka ng ibang client, ng ibang duty mo. Hindi ganun kadali. Lalo na kung ang agency mo ay maliit lang. O ang agency mo ay kukunti lang ang kliyente. Hindi tulad ng mga agency pinanggalingan ko, marami naman talaga. At saka, nung time na nag-duty ako, ay qualified ako. Kaya kahit saan mo ko itapon, kampante ako. Yun na nga lang, nung tumatanda na ako, doon din nakaka-problema na. Kasi, may makuha na ma-pride na tayo. Pag umidad na kasi tayo, medyo, yung pride natin ay nakukuha na kasi tulad niyan, matanda ka na, tapos papagalitan ka na mas bata sa'yo. Parang kaedad na ng anak mo, tapos lalo na kung medyo kayabangan yung mga boss-boss, lalo na yung mga officer. Kaya yun lang din ang ang pinakamasakit sa lahat. Kung may dignidad ka, may pride ka sa sarili mo na yun nga, may edad ka na, pinabayaan mo pang. Pero ang sinasabi ko nga, doon tayo sa batas, yung sana nga, mayroon ka ng ba, na kung tumagal ka sa isang kumpanya, kahit 5 years man lang, ay sana may tinatawag na batas na aharapin ang kumpanya na yan. Pag tinanggal mo ang isang gwardiya ng ganun-ganun na lang, na walang due process. Kaso nga lang guys, ang problema lang kasi with contract, mayroon kasi nakapaloob na kontrata ang kumpanya at saka agency. So sana, dahil hindi naman tayo tinatawag na sobrang talino na tao, alam ko, pasensya na kayo guys, bumabagyo umuulan. Alam ko na may mga matatalinong tao na maggagawa ng tinatawag na batas na bigyan ng protection naman yung security guard. Especially kung ang laging panakot sa mga gwardiya ay iko-complain kita, ipapatanggal kita. Ikaw naman gwardiya, dahil narinig mo na ipatatanggal kita, ako yan ang palagi kong parang na-andap na ako agad pag narinig ko na yung iko-complain kita, ipapatanggal kita nung nag-duty ako. Kasi isipin mo naman, ako lang nagtatrabaho, 4 yung anak ko nag-aaral, takutin mo ko nang ipapatanggal kita. Talaga namang yung damdamin ko talagang laglag na kasi sino bang inaasahan ko nung panahon yun kundi ako lang. Kaya tuloy yung iyong kuan, kabado ka na, nervous ka na. Ako naninirvous na ako dati kasi isipin mo, iko-complain ka, papatanggal ka. So, yung pinaka-maximum tolerance mo talaga. At ngayon, kung nalaman naman ng kliyente, ng kumpanya ang pinag-dutyhan mo na napalusot mo, ay tatanggalin ka naman. Nangyari sa akin yan guys, ikwento ko sa inyo, nung sa parkingan ako, may parkingan ng bus doon na nire-reserve namin. Ngayon,
Reservado yun kasi sa bus yun. Ngayon, ang ginawa, may pumasok na ahensya ng government, napakayabang talaga. Hindi ko na babanggitin pero connected siya sa gwardiya. Yung bang sila yung hawak ng mga gwardiya. So, ginawa, kinuha yung harang, pinasok yung sasakyan nila. So, ako nito, ay sinita ako, ay sir, pasensya na po kasi yung parking na po yan ay para sa bus nga namin, yung kanyang reserve parking. Ang ginawa ng sakay doon, may driver siya, tapos siya ang sakay. Kinuha agad yung ID, nilagay sa mukha ko. Kita mo yan? Pagbasa ko, sila yung, kuwan ba? Sila, hindi, kuwan siya ba? Yung government sila ang nagsusupervise sa mga gwardiya. So, andap na ako agad. Sabi ko, sir, bigyan ko na lang kayo, ma'am pala yun, ma'am. Ma'am, bigyan ko na lang kayo ng ibang parking. Wag lang po dyan kasi reserve nga po yan sa bus namin. Since yung parking ng bus namin ay parang, kuwan ba, yung tinatawag na pabor doon, ay parang malapit ba, hindi na lalakad ng malayo. Nagmatigas. Ikaw, gusto mo bang wala ka ng trabaho mamaya? Ginanon niya ako. So, siyempre natakot na ako eh. So, alam mo ba ang government itong dinudutihan nyo? At alam niyo ba yung government? Sino may karapatan dito? Ang taong bayan, sabi niya ganon. Kaya wag na wag kayo magpuporma sa akin na magre-reserve kayo ng sinong Poncio Pilato diyan. Ginanon niya ako. So, okay na, di atas na ako. Andap na. So, tawag ko sa radyo, sir, assist naman ako dito, sir, dahil ganito. So, po dumating ngayon yung in-charge officer ko. Pagdating sa in-charge officer ko, alam mo sinong pinagalitan? Ako. Bakit? Bakit ko raw hinayaang pumarada doon? Sabi ko nga, sir, pinakitaan nga po na ID, ganito, ganun. Sila pong kumuha niyan, sir. Sila po ang kinuha yung harang, pinarada nila yung sasakyan. Hindi nila sinagupa yung nakaparada kasi alam nilang hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung kwan kasi nga yung galing nga sa yung nagsusupervise nga sa mga security guard all over ba. Ayaw kong bagitin kasi para hindi tayo makuha. Pero grabe yung babae. Yung babae naman yun, alam kong stop siya. Hindi siya boost ng kuwan. Alam mo naman dito sa Pilipinas, pag nakapagtrabaho ka lang sa mga government na kuwan, kala mo kung sino ka ng siga. So ngayon, yung officer ko naman, iwas pusoy din siya. Ayaw niyang tanggalin yun. Ang pinuntirya ako. Hindi ko raw ginagawa ang trabaho ko. Dito na papasok yung tinatawag na sala sa init, sala sa lamig. Sabi ko nga, sir, sila po ang nagkuhan. Hindi nila pinakinggan yung aking side. Ang ginawa niya, pinigyan niya ako ng memo. Not doing my job. Anong gagawin mo ngayon, guys? Wala namang sinabi na pag nagmatigas ang mga tao dyan ay sapakin mo, ikuan mo, basta gawa ka ng ganun. Wala naman silang ganun. Ang sinabi lang ng bantay, bawal paradahan dyan kasi sa bus natin yan. Tulad nga nun, nakatagpo ka ng mayabang din at mayroon ding ego na tao, saan puporma ang security guard doon? Diba? So, nasala sa init, sala sa lamig ka na. Ito namang officer mo, wala naman silang, itong kumpanya ng pinagjutihan mo, wala naman silang sinabi na pag may violator dyan, pwede natin idemanda yan, ipadampot natin sa pulis, ipatalian natin sa paa, talian natin sa kamay, wala namang ganun. Basta ang sinabi lang, bawal dyan. O ngayon, nagkatagpo sila ng katapat nila. Si gwardiya ngayon ang ginawang pangkalan. So, sa akin, nung panahon na yon, ako ang kinundina ng officer ko. Kasi ginamit ko yung General Orders number 9 to call my superior officer of not covered by instruction. Ito namang officer namin, dahil hugas kamay din siya, ayaw din niyang mapahamak,
Kasi nga, yung nakaparada doon ay malakas na ako din, ahinsya ng government, hindi niya kayang palagan yon. So ang kinuha niya, ang tininteriya niya na para ako sisihin na ako na naka-duty doon sa parking. Na which is hindi ko nga rin mapilit na paalisin kasi mga mayabang din at may mga ego din yung mga tao na yun. At wala naman silang binigay na batas na ang violator ng ating implementation na rules ay ganito ang mangyayari sa kanila pag nag-violate sila. Wala namang ganun eh. Wala naman silang sinabi na pag nag-violate sila, maaring itong kaharapin nilang consequences. Wala eh. Sinasalang na nila ang gwardiya. So kung ikaw gwardiya, gagawa ka ng hakbang na ikakainit ng ulo mo dahil napagalitan ka ng boss mo, mangyayari ikaw ang madimanda, ikaw ang makulong, ikaw ang madampot ng mga pulis kasi gumalaw ka na wala sa tama. So ginawa mo, bumigay ka. Dahil nandun, nagpakita ng ID. Malakas to. Ngayon, ikinuan mo sa officer mo. Pagdating ng officer, hindi nila kaya, anong ginawa nila sa akin? Ako ngayon ang kinuha nila. Tinuligsa. Na wala ang kwentang gwardiya. Hindi ka marunong magtrabaho, hindi ka marunong magganap sa pangsyon mo. O kita mo? So, nangyari sa akin, namimuhan ako at suspendido ako. Isipin mo kung gaano ka-unfair ang buhay ng gwardiya. O, di ba? So, yun yung sinasabi ko na batas na para sa atin. Na nung panahon na nanalo ang isang party list na isang representative na party list ng mga security guard, ay umasa kami na magbibigay siya ng maayos na batas para sa mga security guard. Pero ganun pa man, nauwi lang din sa matamis na dila at konting mga batas na para bang candy binigay sa bata para lang tumahimik na huwag umiyak. Ganun ang ginawa niyang batas. So wala akong binanggit na pangalan dito na politiko ha. Kayo nang mag-research dyan na anong party list na nanalo para sa mga security guard, sino ang tumayong representative na yon, at i-review nyo yung kanyang ginawa para sa mga gwardiya. Wala. So yan sana ang dapat na yung panawagan ng isang gwardiya na sana may batas na magpoproteksyon nga sa mga security guard na hindi nila maisalang ang mga gwardiya sa sitwasyon na sala sa init, sala sa lamig. Walang mapaglagyan ng gwardiya. Since nung panahon na yun guys, ay alam ko yung paano lumaro sa trabaho ng gwardiya. Hindi ako nagpatinag doon sa memong binigay sa akin ng officer. Kasi bakit? Kung pipilitin ko yun na paalisin at insultuhin yung kuha na yun, ay maaaring magkakaroon ako ng kaso at maaaring mawalan pa ako ng lisensya kasi sila yung supervisor rin ng mga gwardiya eh. Kung papalagan ko yun eh. So ako mawalan ng lisensya, habang buhay ako hindi makapag-duty ng gwardiya. Samantalang yung memo na ibibigay sa akin ng officer ko na suspindi ako, at least kahit papaano, suspendido man ako, wala akong kasong hinarap. Matanggal man ako, matanggal lang ako, wala akong kasong hinarap. Eh kung nagpa-pressure ka sa mga officer mo, nagpa-pressure ako sa commander ko, sa mga in-charge officer ko, nagpa-pressure ako, tulad ng ibang gwardiya, napipressure sila sa kanilang function. Wala namang binanggit sa rules na pag may violation dyan, may violator, ito ang kanilang haharapin. Wala. Mag-comment kayo mga security guard dyan. Putaktihin nyo ako ng bus dyan. Putaktihin nyo ako. Pagtulungan nyo ako, ibas nyo ako. Kung mayroon bang sinabi sa inyo na yung inutos sa inyo ng mga rulings sa trabaho nyo, na pag may nagmatigas sa inyo, may haharapin silang consequences ng mga violator. Wala. Ang ginagawa nila, ipipressure nila yung security guard. Ngayon, pag na-pressure yung security guard, nakagawa ng maling hakbang, maling galaw, maling galaw dun sa trabaho niya, haharapin ng security guard ang reklamo at maaring ang gwardiya pa ang makulong. Pag nakulong ang gwardiya, eto na. Ano asahan ng gwardiya? Due process of law, which is ma-hold ka doon sa kulungan ng halos kalahating taon dahil yung due process ang pinagsasabi nila. Which is, hindi naman tulad ng Tulfo na pag sinabi ni Sir Tulfo na
tawagan mo yung ganito, tawagan mo ganon, illegal po yun, o kailangan, o ito, ipensahan nyo yan. Agad hindi ganon ang agency. Ayaw din nilang bumitaw ng pera, kasi nga, nagninegosyo nga sila eh. O diba? So ito guys, sinasabi ko sa inyo, nasa ngayon, wala pa tayong batas na sumasaklaw sa atin para magproteksyon sa atin, sa trabaho natin. At yun ang dasal nung isang kasama natin. Kung meron mang politiko dyan na, lalo na partiless, na ulit na tatakbo para sa atin, tingnan nyo muna yung kanyang mga plataforma at kanyang dignidad bilang politiko, kasi baka na naman matamis na naman magsalita. So I hope na ako hindi na ako gwardiya guys hindi na ako nagjo-duty, pero yung puso't damdamin ko nasa gwardiya, nasa security guard. Kasi bakit? Diyan ko binuhay yung pamilya ko diyan ko napatapos yung aking mga anak sa pag-aaral So I hope na mayroong isang politiko na maggagawa ng batas para sa ating mga security guard na hindi yung basta na lang tanggalin, mareklamo lang ng konti, tanggal agad, tapos wala pang due process, wala pang investigation, wala pang kuwan, takutin ka lang, yan na. Ngayon, pag naisahan yung gwardiya, si gwardiya din ang iikot. Kaya nga sabi ng isa, di ba? Pag mahigpit ka, complain, tanggal. Pag maluwag ka, tanggal din. So, ang ibig sabihin, ang gwardiya ay ginagawang scarecrow. Panakot dun sa taniman ng mga palay. Di ba may nakaganon na scarecrow? Ganon. Nakakuha na estatwa doon, panakot sa mga dagat, mga ibon, para hindi kainin yung kanilang palay. Ganun lang ginagawa sa gwardiya. So, masakit man sa kalooban natin, wala tayong magawa kundi tanggapin yon. Dahil yun ang isa sa mga consequences bilang security guard, na marunong kang lumaro. Kaya nga ako, gumagawa ako ng mga video na mga kaalaman, mga idea, para hindi kayo mapahamak at kaya niyong lumaro. Ang tawag dyan, paano ka lumangoy sa agos. Yung agos, languyan mo. Subukan mong salubungin yung agos ng tubig. Di ba mahirapan ka? Di ba? Subukan mong lumangoy ka sa agos na patuwid. Patuwid ba? Yung, kunwari, hindi ka kontra sa agos, pero pag ganun, aayin ka sa agos. Kaso lang tuwid. Tuwid yung langoy mo. Di ba marami kang mababanggang bato, mababanggang ano-ano dyan. Kasi bakit? Kailangan mong gumanon. Gumanon-ganon ba? Gumanon-ganon sa... Kaya tinatawag, marunong kang lumangoy sa agos, ang ibig sabihin dyan. Okay, di ba? So guys, ipagdasal natin na may mga politikong maggagawa ng batas para mabigyan tayo ng tinatawag na proteksyon, na hindi tayo basta-basta tanggalin ng mga sinuman at panakot sa atin, na palaging panakot, irereklamo kita, lalo na yung mga officer din minsan na wala sa akin. Ako officer ako guys hindi ako basta-basta nagbibigay ng memo sa mga tao ko kung hindi talaga sapat ang violation. Tinatanong ko muna, inaalam ko muna ang kanilang kuhan, pero may mga abusado talagang gwardiya rin, kaya nakakukuhan. Pero yung nasasala sa init sa lamig ang gwardiya, alam ko yan. Kaya nga ako kadalasan ako natatanggal, ako namimimuhan bilang officer, kasi nga hindi isinasalo ko yung sitwasyon. Kumbaga yung responsibilidad hinaharap ko na bilang officer. Yan, ganun nangyayari sa akin, kaya basta na lang ako hindi natatanggal. Basta na lang din ako natatanggal kasi akong sumasalo sa sitwasyon. Alam ng mga tauhan ko yan. Alam kong hindi ko sila makakuhan, pero iwan ko kung naalala nila. Basta during my duty, sinasalo ko yung sitwasyon. Kaya ako nakakatanggap ng complaint. Kasi alam ko ang buhay ng security guard kung paano masala sa init, sala sa lamig. So yun guys. So sa ngayon, batas para sa ating proteksyon na hindi tayo basta tanggalin, wala pa. Kasi nga nakapaloob sa kontrata tayo. Pag sinabing kontrata, tayo ay contractual lang. Anytime pwedeng palitan. So yan ang pagdasal nyo, na
maisabatas sa ating Kongreso ang proteksyon ng mga gwardiya. Kasi sabi nga, security guard is underrated na trabaho. Underrated, hindi napapansin ng mga mambabatas natin. Kaya nga kadalasan sa gwardiya, pang samantala at napupunta sa pangsamatagalan. Tulad ko, kahit sino dyan, mga security guard dyan, na mga college graduate dyan, alam ko na ginagawa niyong pangsamantala ang security guard dahil yan ang madaling pasukin na trabaho, lalo na kung college graduate ka. Tapos kung wala kang makuhang trabaho, pangsamatagalan na. Nagulat ka, matanda ka na pala, wala ka pa nakuhang ibang trabaho. Tulad ako, seaman ang target ko sa Maynila, pangsamantala, wala akong panggastos dito sa Maynila, wala akong matuluyang tao rito, nag-security guard ako, hanggang sa tumanda na ako, security guard pa rin. So, yun ang sinasabing pangsamatagalan. Okay? So, I hope na naintindihan natin guys, na sa ngayon, batas para sa security guard ay wala pang saklaw sa atin. Okay? Idasal natin palang araw na may pasa na ang batas para sa atin. Ngayon guys, kung maliwanag sa inyong kaisipan, kaalaman, maligyan nyo ng like ang video. Kung nalabuan naman kayo at hindi nyo nagustuhan ng type natin, paki-dislike ang video guys. Yung mga bagong dalaw, bagong dalaw pa kayo, baka pwede nyo na mapindot yung subscribe. Yung mga silent viewers natin, alam ko maraming nanonood na silent viewers, nanonood lang, inaalam lang yung idea, yung kaalaman, tapos wala lang, pagkatapos okay na, alam ko na yung idea mo, babay na. Pakialam ko sa iyo, gano'n. Pero sa ngayon, baka naman pindutin yung subscribe button at saka yung notification bell. Sa sunod na video guys, kita-kita tayo. Bye-bye. Bye-bye guys.